Panginoon.
Lord. Kagaya, Lord, ng aming pong tema, lahat ng may hininga, lahat ng may buhay, ay palaging magpupuri at sasamba sa iyo, Ama. Salamat, Diyos. Tinataas ka po namin, tinataas, tinatapila ka po namin, Panginoon. Sambahin ng ngalan niyo, purihin ka, Ama. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. This is our team, let everything that have breath praise the Lord. When this came up, asking God, talagang sabi sa akin, Pastor, yung tema po, because we will be preparing, I think 2 months ago, pray to God, pray to God. At habang nagdi-devotion tayo, nag-iisip, ito ng Lord. I don't know how to deal with this message. Hindi ko talaga alam ako. But God gave me the message. God gave me the outline. Bahala na ang Diyos, mga kapatid. Kausapin tayo ng ating Panginoon sa habang ito. Ang totoo, kanina pa tayo punong-puno. Kanina pa tayo, mga kapatid, sinasamahan ng ating Panginoon. Ang salita niya, mga kapatid, ito na lang marahil ang tutulbo sa gawain natin sa pagkilos niya o patuloy na pagkilos niya sa ating mga kapatid bago tayo magtapos o hanggang sa pagtatapos. Salamatan natin ang Lord sa pakikinig ng kanyang mga salita. And everything that has read, praise the Lord. We will be reading in the book of Psalms chapter 150 from verse 1. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Praise Him the timbre and dance. Praise Him with string instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high sounding cymbals. And everything that hath breath, praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Samahan tayo ng kanyang mga salita at pagandang hapon sa ating lahat. At iyon mo yung katabi mo. Bago tayo dumiretso sa pangalan kay Muhammad Orson. So, kung muna tayo pananggalingan, pakibuksan ito. Pakipatay na lang ito. Kung kabila. Hindi, sige po, pwede po muna kayong makaupo. King, pakipatay mo. Pakibuksan ito. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi ko kasi masabi na pasensya na kayo kasi mapalad pa rin tayo. May simbahan tayo, mga kapatid. Sabi ka, ito yung magandang problema dahil wala na tayong makukuha ng pag-rehearsal. So, let the God of heaven magbigay ko ng solusyon sa ganitong bagay. So, tuloy-tuloy tayo sa gawain ngayong hapon. Kunin ko lang yung ilang minuto ang divided attention ninyo as we hear or listen to the Word of God, mga kapatid. Hanggang muna natin yung mga isipan, focus na tayo panandalian. Okay? So, maraming salamat sa mga kapatid natin nandito, sa ating Vice Chairman, Brother Ferdy, Pastor Joel, Pastor Melvin, Brother Alan, Pastor Gary, siyempre, yung patawag sa iyo. Pastor Do, mga kapatid, ang magbabalik ng lawi. Diba? Josh, pakiano nga ang ilaw. Pakipalitan. Alam nyo, yung ng ilaw namin dito. Yan, di ba? So, kada ilaw yan, mga kapatid, may presyo po yan. Yan lang. Kada ano yan, 200 yan, mga kapatid, sa tatapatan. Hindi nagkakaguli sa pastor.
Bumayo. Masaya lang ako dahil una, dinalo tayo. Nakita ko yung mama ni Brother Josh dito, kapatid niya. Diba mga kapatiran sa Sauyo, yung sila Sister Gemma, na nagsimula ako sa ministry. Diyan talaga ako kay Sister Gemma. Madalas siya tuwing uuwi kami, binibigyan niya kami ng mani. Ako, totoo niya si Sister Inday. Dito rin sila Brother Maki, presidente ng mga tatay, mga kapatid sa main po natin. Siyempre si Brother Sagi, siya may pakanaan ng lahat na ito kung bakit ganito yung tsura niya. So, salamat, Brother Sagi, dahil yung effort niya, siya yung gumawa nito, mga kapatid. So, ang utang niya pa sa amin, yung marami. So, tapos na kayo, Brother Terry. Anyway, mga kapatid, masaya ako, mga kapatiran natin sa Bulacan, nakarating din po dito. Gusto niya, batiin ko kayo isa-isa. Dami, hindi sila timangin sila. Hindi ko alam, mga sabihin ko, masaya lang ako, mga kapatid. Dito yung nanay ko, yung papa ko, mga kapatid. Lahat, bumarahin na yung papa namin. Bakit kayo buhay yun, hindi mo pumupunta rito yun. Pero salamat sa Panginoon. Pakabuti na lang. Meron pa pong mga upuan dito para hindi kayo mahirapan kung tumayo. I hope mga ilang minuto lang, madalian lang itong pangangaral, makuha natin. Okay? So, handa na po kayo mga kapatid? Handa na kayo? So, we have here the story or what King David actually, mga kapatid, ended, or how he ended the book of Psalms. Actually, very exciting ang book of Psalms. Dahil when you take a look at first the historical background of these Psalms, yung position dito ng istorya o ng psalmist ay napakaganda po. Bakit kanya? Kasi sa very last chapter of the book of Psalms, makikita niyo po dito yung tinatawag na grand doxology. Hindi po ito mga kapatid simpleng bagay lang. Actually, mga kapatid, ang tawag po yan is the final praise. Isang umatikabo at kahuli-hulihan, alay na pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon na nagbibigay po sa buong kahulugan na kung ano ang nilalaman ng aklat po ng Psalms. At bago niya itong isara, ay binigyan niya ng matindi pong para magang suntok ang kalaban, mga kapatid. Bakit kanya? Kasi mula sa chapter 146 hanggang chapter 150 ng Book of Psalms, ang tawag po dito, mga kapatid, ay Hallelujah Psalms. When you read this, mula dun sa umpisa, ng 146 hanggang sa dulo, 147 hanggang sa dulo, lahat po yan sa umpisa hanggang sa dulo, ay nakasalita po o nakasulat po yung salitang Praise the Lord. Ganun siya katindi. Praise the Lord. At ang salmista dito, mga kapatid, bagamat ay pinahahayag niya yung kanya pong pagpupuri. Actually, sa libro, dyan po natin mababasa yung salitang Hallelujah. Dito ang salmista, pinakita niya po, not just explicitly, David is the author, pero majority of the scholars, majority of the Jewish scholars sa Jewish tradition, and even mga Christian commentators, makikita niyo po, kinukonek po nila that David himself is the author of this book of Psalms, especially from 146 to 150, mga kapatid. Now, the question here is not who wrote it, but whether David or someone wrote this, mga kapatid. The book of Psalms ay composition po siya ng matatawag natin ng napakatinding pagtatapos para pasalamatan at purihin ang ating Panginoong Diyos. I don't know kung ano nga ang mga napagdaanan namin sa maraming mga taon. I don't know, mga kapatid, kung ano yung mga pinakibakahan, hindi lang namin, kundi maging kayo. Pero sa kahuli-hulihan, kagaya po ni David, makikita niyo po, siya pa rin ay nagpuri at sumamba sa Panginoon. And that's the clear message for all of us. Sa kahuli-hulihan, mga kapatid, patuloy pa rin natin pupurihin at dadakilain ng ating Diyos na buhay. And let's go to the cultural, tsaka yung tinatawag na worship context ng Book of Psalms 150.
Now, sa ancient Israel po, napakahalaga po mga kapatid ng worship o yung tinatawag na pagsamba sa ating Panginoon. And it was or it is connected always sa mga instrumento. Kino-connect nila ito mga kapatid sa mga orkestra, sa mga taong nagpupuri with different instruments, namely, mga tambourine. Miriam used this before when they fled mga kapatid or freed from the bondage of the Egyptian. May hawak siyang tambourine, nagpuri po siya. Si Joshua mga kapatid, nagpuri po siya at napabagsak po nila yung wall of Jericho. So yung series of victory ng mga tao, ng mga Israelita mga kapatid, ay laging associated sa pagpupuri sa Panginoon. So here is what we call a clear message for all of us. If you want to live and be victorious everywhere, kailangan lagi mong pupurihin ang ating Diyos sa buhay. Naintindihan niyo po? Now, another thing mga kapatid, sa kanila pong kultura, ang pagpupuri ay hindi lang pong simpleng pagganap sa kanilang tungkulin sa Diyos. Ito po mga kapatid ay kasama po ang sakripisyo, kasama ang pagpipiesta at sakripisyo na sa lahat ng kanilang dinadanas, sa lahat ng kanilang pinagdadaanan mga kapatid, hindi pwedeng mawala ang pagpupuri nila sa ating Diyos na buhay. And last part mga kapatid, mapapansin niyo po dito na itong Book of Psalms 115 ay kinumpay po siya at in-emphasize po ito ng mga Israelita mula sa tinatawag na post-exilic era po nila dahil sila po'y galing sa Babylonia. So, yung Babylonia po ay sinakop sila, maraming mga naging exile, nagkalat, then there was a time na nagkaroon sila ng pagkakataon na bumalik po sila sa Jerusalem. Bumalik sila sa kanilang bayan. And one thing that they did, mga kapatid, ay nagpuri sila at nagpasalamat sa ating Diyos na buhay. So here is a classic example, mga kapatid, of every one of us. Marami sa atin mga pinagdaanan, pinuntahan, lumipas, ang iba't ibang mga labanan, marahil ang ilan ay natalo, ang iba'y nagtagumpay, ang iba mga kapatid nakakapit na lang halos sa gabuhok na kapitan niya, pero ang katunayan na nandito ka, ikaw mga kapatid ay nagtagumpay. At kaibat ng iyong tagumpay, pinapakita po dapat natin na tayo ay nagpupuri sa ating Diyos na buhay. So we have here our team. They're everything, the last breath, praise the Lord. So we call it the final hallelujah. So nakikita niyo mga kapatid ang napaka-grandiosong ending ng kanilang pag-aawit sa ating Panginoon. So dito sa aklat na ito, makikita nyo, tawag po dito ay himbok ni Israel at compile po ang Psalms ng iba't ibang mga karanasan ni David. In fact, hindi lang po si David. Marami pong mga tao ang nagsulat po nito. Si Asa, si Moses, mga kapatid, isa sa mga nagsulat dyan. Actually, siya yung author ng 90 ng Psalms. Siya yung author, mga kapatid, na sinabi niya, 80 lang ang buhay talaga ng tao dito sa mundong ito. Kay Moses po na-attribute ko si Asa. Isa po siyang sabi sa pag-aaral, director ng music sa panahon po nila. Na makikita niyo po dito yung series. Different tawag dito, stories ni Israel. Merong pong panaghoy, merong kasiyahan, merong panalangin, merong thanksgiving, merong pagsamba, merong panalangin o awit na nais nila ipakigan sila sa mga kaaway. Merong mga katanungan na sinasabi nila, bakit hindi mo kami pinag-iigan ni Panginoon? Bakit ang dalangin namin ay hindi sinasagot? Take a look at those hymns, take a look at those songs ng mga tao ito. Pero yung ending, mga kapatid, it's not how they experience those things, but it is on the final note,
Sinabi nila, regardless of everything what happened to us, sasabihin pa rin namin sa Panginoon, purihin ka, Panginoon, dahil lahat ng may iniha ay dapat kang purihin. The same thing sa atin. I don't know, mga kapatid, what you went through. Hindi ko alam, pinagdadaanan mo, marahil kung isusulat mo sa akla ang iyong karanasan o buhay. May tawa, may lungkot, may ilagpis, may labanan nanalo, may labanan natalo. Naging marupok ka siguro, naging matibay ka siguro, nabigo ka siguro, nagtagumpay ka siguro. Pero sa lahat ng karanasan na niyo, isa lang dapat, mga kapatid, ang maging ending ng anak ng Diyos. Pinupuri natin ang Diyos. Amen? So here is the grand doxology, which is the Bible praise of the Psalter. It answers the question, mga kapatid, of when, why, how, and who should praise the Lord. Sabi dyan, mga kapatid, lagay mo, pinaghirapan ko hindi na ako natapos na. Alas 12 na ako natapos dyan. Kaya ako nakapunta sa Bible study na natin mag-isip. Why do we praise Him? Bakit po ba pinupuri ang Diyos? Do you have any reason why are you praising the Lord? The next question is, where do we praise Him? Saan po ba dapat siyang purihin? When you take a look at our forefathers, dito po sa Pilipinas, kung saan may nakikita sa ng ilog, bagong malalaki, araw na sumisikat, doon sila sumasamba. Kung mayroong mga bakanting lupa, doon sila nagdadader. Pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo kahit papaano ng sanktuaryo para pagdausan. Amen? Ano ba? How do we praise Him? Paano ko pupurihin ang Diyos? Paano ko siya sasambahin? Did you ask yourself, paano ko ba pupurihin ang Panginoon? Ilang awit ang pinanta natin kanina, mga kapatid? Ilang kayadon ang nakapagpuri sa ating Panginoon? See? At ang panghuli, who should praise Him? Sino baga tayo, mga kapatid, para purihin ang Panginoon? Natanong niyo na ba yun sa inyong mga sarili? The first question is addressed, mga kapatid, it looks for an answer. Kasi sinasabi, para sa akin, bakit ko siya pupurihin? Para sa akin, mga kapatid, kailan ko siya pupurihin? Para sa akin, paano ko siya pupurihin? Pero yung panghuli, mga kapatid, natanong niyo na ba sa sarili mo, how sure we are? Gaano ka kasiguro na yung pagpupuri mo ay pinapayagan ng Diyos? Naintindihan niyo? Nandiyan ba kayo? Yun yung mabigat na tanong. Because anyone could praise the Lord, but not all of us pwedeng tanggapin ng Lord ang pagpupuri sa Kanya. Kaya itong mga questions na ito ay napakahalaga at yan po yung ating sasagutin. Mahalaga itong pag-uusapan po natin because closing the 17th year of this church, kasi 17 kami kahapon, ngayon, beginning naman ng 18 years, I hope na kasama namin kayo palagi sa tagumpay. Kasi isa lang naman talaga tayo, isang CLM. Nagkaroon lang ng mga branches o mga satellite churches siguro, pero isa lang ang ating mga puso. So we have our pastors, Pastor Rodan, ng mga kapatid. Hindi ko alam kung nanonood siya o baka siya ay nasa duty, I don't know. But at the end of the day, iisa lang tayong lahat dito. Hindi ko alam, kala ko grand fellowship ngayon eh. But verse 1 is a place of worship. So praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of His power. Tingin mo diba? Sabi niya ng Bible, praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of His power. So the first question that is addressed, mga kapatid, here. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa kanya pong sanctuary. What is that sanctuary? And earthly praise, worship in God's house among His people. Babalasahin natin ito ng konti, mga kapatid, an earthly praise. Iba yung pagpupuri natin dito sa pagpupuri natin gagawin sa langit. Kaya pag hindi ka sanay magpuri dito, kapatid, mau-awkward ka lang sa langit. Natindahan niyo? Amen. See, pangalawa, sinabi ng Lord, there is a perfect place to worship you in this sanctuary. Kaya nga, pinapaganda natin, inaayos po natin para kahit papaano tayo naman maging conveniente. Tinanggal na namin yung tanggol dito, mga kapatid. Kasi actually, kaya ko po yung pinalagay dito. Kasi natutulog kami dito. Kaya pag hihiga ako, ramdam na ramdam ko yung kalikasan.
May green kasi dito yung... Yan. So, di ko sana papatanggal. Kaya lahat ng leaders ng protesta. Masunurin naman tayo sa kanila. Sabi ko, sige, tanggalin nyo na lang. Pero huwag na natin ililipat. Hindi pwedeng malumawala ang damo, mga kapatid. Inaayos natin ang lugar. Ngayon nga, di ko alam, lumamig na, no? Patay na natin yung aircon. Inaayos natin para magkaroon tayo ng conveniente. But you know what, guys, brothers and sisters, may mga simbahan na nakita ko, mga kapatid. Hindi kasing ayos ang mga pinagsasambahan natin. Pero sila patuloy nagpupuri sa Panginoon. Okay? Kahapon yata, noong isang araw, kung daw nagkakamali, nanonood ako ng isang video sa Africa. Isang babae na nangaral, mga kapatid, I think, nasa less than 40 yata o 50 ang tumanggap sa Panginoon. They've been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Pagkatapos, mga kapatid, may dalawang nagpumit ng buhay sa kanila. Wala silang simbahan. Then, take a look at, mga kapatid, yung ating church. Sabihin, maganda simbahan natin dito. Kila Pastor Dom, susunod na yan. Kila Pastor John, kila Pastor Elbong, susunod na yan, mga kapatid. Inaayos natin para maging convenient. At least kahit papaano, mga kapatid, masarap ang tulog mo habang nakikinig ka sa preaching. Naintindihan niyo po? Mamaya mo nagisingin, mga kapatid, yung matabi mo. Kung tinihingin, kahit natutulog siya, nagpupuri siya sa Panginoon mo. See? Anong ibig sabihin mo nun? Listen very carefully, mga kapatid. Ang pangangaral ngayon ay mahalagang maintindihan po natin at mahamon po tayo. Earthly praise, worshiping God among His people. That's the second thing. Among His people, mapalad tayo dahil bukod sa ito ay lugar ng papuri pagsamba, ang mga kasama na dapat nandito ay mga nagpupuri rin at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. So this speaks of worship among God's people in a specific house of God. Kaya ito, inaayos natin, pinapaganda natin. Alam niyo, mga kapatid, sa dami natin dinadanas sa mundong ito, lagi natin babalik-balikan na meron tayong lugar na pupurihin at sasambihin ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ang mundo, marami sa ating pangako ng kasiyahan, marami sa ating pangako ng kaligayahan. Pero binibigyan lang tayo ng hungkag o yung tinatawag na empty moments sa ating buhay, mga kapatid. Alam niyo po, yung true joy, yung totoong kaligayahan o kagalakan ay hindi natatagpuan lamang doon sa mga bagay na nawawala, kundi doon sa mga bagay na nanatili. Etong sanctuary na ito, time will come, mawawala. Pero yung mga worshiper ng ating Diyos na buhay, kung nasanay ka na nagpupuri dito, time will come doon sa langit, mga kapatid. Hindi mo lang yan may exercise o mapractice, yun mismo ang gagawin mo. Marami, mga kapatid, sa atin sa pagpupuri, pagsamba, nakakalimutan natin yung pinaka-purpose ng ating ginagawa. Kasi kaya tayo nandito, bakit natin pinapaganda ang sanctuary ng ating Panginoon? Hindi para magkaroon ng mga makikintab na mga ilaw na yan, hindi para magkaroon ng kung ano pa man, kundi laging maitatak sa atin na may higit doon sa mga kumikinan na yan. Ikaw, kapatid, na dapat magpuri sa ating Diyos na buhay. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, na kahit ang ginto, kung hindi niya maiintindihan ang kanyang dahilan, mananatili lang po siya isang metal, mga kapatid, sa kanyang larangan. Walang silbi, walang ugnayan. Ganon din sa atin. Kapag hindi mo naintindihan ang pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon, para lang tayong isang ginto na walang dahilan kung bakit nabubuhay dito. Pero salamat sa Panginoon, you use this day para makapiling ka namin, para makapiling mo ang ating Panginoon Diyos na buhay. You found your purpose. Because God only can give us meaning to your life. Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating buhay, ng kahulugan sa ating buhay. Malamang, mga kapatid, ang mga success ng mga tao o sa mga tao, mga kapatid, ay kung ikukumpara mo sa mga mundong kaisipan, binabatay nila sa kung saan-saan. Magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Tayo, mga kapatid, hindi lang naman sinasabi natin na ito lang ang kaya natin gawin. Pero sa lahat,
kailangan natin pag-igihan at pagandahin dahil ito'y sanktuaryo ng ating Panginoon. At sa loob doon, kahit papaano mga kapatid, makikita mo ang tanda at halaga na ang Diyos ay nagpapala sa mga taong nagpupuri sa Kanya. Amen? See? Ang pamumuhay natin dito bilang mga mananampalataya, tandaan niyo lagi, dapat nakalinya, dapat nakaalay sa pangako ng ating Panginoong Diyos na buhay. Tandaan ninyo, tinawag tayo ng Lord para magpuri at para sumamba sa Kanya. Dahil kung mawawala yung dahilan na yun, para lang tayo isang mapa, para lang tayo isang mapa na walang destinasyon sa buhay. Naintindihan niyo po? Buhay pa kayo? Sa tahanan ng ating Diyos na buhay, sa tahanan ng ating Panginoon, tandaan niyo lagi, itong lugar na ito, tinawag po ito para muli ibalik ang mga pusong naligaw, muling i-restore ang mga buhay na nawala, muling i-restore o i-transform ang mga buhay na nawasak. Kaya talaga sa pagkatawag sa ating, tandaan nyo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nagtalaga siya ng santuaryo para din tayo sama-sama palagi magpupuri sa ating Diyos na buhay. See? This is the beauty of the fellowship. Kaya tayo pinag-iisa dito. Kanina, iniisip ko, I pray to God. Actually, nung nakaraang linggo pa, ito yung prayer namin dito. Nung Lunes, wala tayong pasok sa mga nag-aaral. Tama? Bakit? Kasi may bagyo. A series of rain. Hanggang sa nag-aaway-aaway na nga sa Senado, mga kapatid. I pray to God, hanggang Biyernes walang pasok, hanggang kahapon umuulan. Lahat kami nagpipray sana walang ulan ngayon. Alam niyo kung bakit tayo tinatalangin? Tumatakas po yan, mga kapatid, ng tubig. Totoo yun. Pero wala nang pulo. Dati, pag umulan sa labas, may pulo dyan, may pulo dito. Nakikipag-batintero kami minsan, mga kapatid. Pero aircon. Yun ang kagandahan. Kasi aircon lang naman hiniling namin sa Diyos nun eh. Lord, bigyan niyo po kami aircon. Binigyan kami, Lord, bigyan niyo po kami ng tiles. Binigyan kami. Hindi namin napanalangin na ayusin ang pulo sa bubong. Bakit po kayo pumapalakpak? May pulo pa po yan. Tinitignan ko po yun sa labas, tumidilim na. Kailangan matapos ko na ito, mga kapatid, para makauwi na tayo. This is our sanctuary, this is our place, brothers and sisters. Hindi ba kapag binabalikan mo ang mga nakaraan, eto ka na ngayon. Hindi lang ang, eto, pati ang nabaliches. Kapatid, maraming series kami pinagdaanan sa buhay na yan. Hindi niyo pa naranasan yan. Pero pag babalik-balikan mo, wow, eto na kami ngayon, mga kapatid. May sanctuary pinagkaloob ang ating Panginoon sa atin. Kaya po hinahandog at inaalay po natin sa ating Diyos na buhay. And the next one is the firmament of His power. It speaks of worship in heaven and angelic hosts that glorifies God. We have here the heavenly praise. As I've told you a while ago, this angelic host, makakasama natin pagdating yung araw, literally. Diba? I'm so excited to worship. Kasama mga kapatid si Angel Gabriel. Tama? Si Angel Michael. Kasama mo ngayon niya si Angel Luxing. Angel Aquino. Hindi dapat, kundi ang mga dakilang anghel ng ating Panginoon. See? Kahit sila, hindi sila exempted sa pagpupuring pagsamba sa ating Diyos na buhay. See? Worship is not confined saan? Sa building na ito. Ito'y pangkalahatan. Ang pagpupuri ay hindi limitado sa church building. Hindi limitado, mga kapatid, kung ito'y sa sanctuary o sa ilalim ng langit o sa angelic host o sa public o sa private. Kailangan, mga kapatid, ang Diyos lagi nating maiisip na siya'y dapat purihin, mga kapatid, sa anong sitwasyon, anong kalagayan ng iyong buhay. Why? Sabi ng Bible, in the firmament of His power. Of His power. Could you imagine this? Marami sa inyo, marami sa atin na sa kalagayan pabagsak na.
pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, buhay ka pa ngayon. Marami sa atin ang business, tumagilid na, ang trabaho, bumagsak na. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, dahil may Diyos kang pinaninindigan, may Diyos kang pinasasalamatan at pinupuri, hindi ka pinabayaan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Look at Job, mga kapatid, all that he has done. Almost he has a perfect relationship with God. In fact, the Bible tells us that Job lived perfectly, a man called righteous in the sight of God. But God tested Job. See? Satan talked to the Lord our God. Sinabihan niya, nagpapala mo lang yata, sinasamba ka lang, pinupuri ka lang, pinagpapala mo siya, nalisin mo lahat. Then God tested Jacob. Sabi niya, sige, pero huwag mong gagalawin ng katawan. Huwag mong gagalawin. Inalis lahat sa kanya, mga kapatid. Ubus lahat kay Job. Imaginin mo lahat ng pinagpagalan niya. Lahat ng mga bagay na inipon niya. Isang araw na wala, pati ang kanyang 10 anak. Imagine that. Pero sabi ni Job, mga kapatid, hubad akong dumating sa mundong ito, ang Diyos ang nagbigay. Kung ba di ako mawawala, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos din ang kumuha. Pumihig ng Diyos. Gaano pag-ibig ang relasyon na ito? Natalo niya si Satanas sa ganung pagkakataon. Church, tandaan niyo ito. May mga bagay na meron tayo, iaalaw ng Diyos na mawala yun. Pero balikan mo ang buhay ni Job. Ang Diyos pa rin ang bigay niya. At kung iaalaw niyang mawala, mga kapatid, purihin mo pa rin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Then he talked to God. Sabi niya, okay, I lose. Talo ko. Ngayon, Lord, baka pwede. Panginoon, yung katawan niya naman, ang gagalawin ko. Sabi niya, Panginoon, sige, galawin mo. Basta wag mo lang siyang papatayin. See, hindi pa nag-iisip minsan na yung mga nangyayari sa inyo, inaalaw ng Lord ng tiyato kasi niya. Alam niyo po, mga kapatid, ang isang tao nagpupuri sa Panginoon, alam ng Lord ang kanyang kakayanan. Nagdagdag niyo po? Kaya nung umakyat si Satanas na ipag-usap, sabi ng Lord, sige, magpapusin lang. Binigyan ng isang sakit na hindi mapakiwari. Boys ang tawag doon sa kanya. Malayo pa lang, mabaho, lahat meron siya. Ano sabi mga kapatid ng kanyang asawa? Sabi ng asawa niya, mamatay ka na, sumpay mo na yung Diyos mo, mamatay ka na. See? Ano sabi ni Job sa kanya? Ikaw ay isang babae nagsasalita. Kagaya ng babae mangmang, tumating yung kanyang 3 kaibigan. Alam niyo po yung 3 kanyang kaibigan, ang pinakamagandang ginawa ng 3 yun, mga kapatid, ay hindi siya kinausap. Kasi nung nagsimula na siyang kausapin, lalong nagdaloko-loko, mga kapatid, yung kanya pong kalagayan. See? Ano yung unang kalagayan ng Lord na ni Job, mga kapatid, nagtatanong siya sa Panginoon. Hindi siya nagre-reklamo na namatay mga anak niya o nawala yung mga kariyerya niya. Hindi siya nagre-reklamo. Nagtatanong siya sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi, Lord, gusto kong ipaliwanag mo, ba't ito nangyayari sa akin? Church, listen, may mga panahon sa buhay natin na hindi mo talaga matatanggap ang sagot sa Panginoon dahil ang gusto ng Lord, mga kapatid, hindi yung sagot niya ibibigay mo o ibibigay niya sa iyo, kundi yung response mo sa nangyayari sa iyo. At ang response pa rin ng Job, mga kapatid, pinupuri na ang ating Panginoon. You know, guys, brothers and sisters, many times we ask God, why Lord this happens to me? Why Lord? Why Lord? Yung bala, hindi yung response ng Lord o yung sagot ng Lord ang inaantay niya, kundi ano yung magiging response mo. Kahit walang sagot pa rin ang ating Panginoon sa iyo. David asked God many times, bakit nagtatagumpay ang mga kalaban namin? Bakit ang panalangin namin hindi mo naririnig, Panginoon? Bakit ang mga kaaway namin pinagmamalita kami? Dito yung minamalay kami. Bakit ang mga kaaway namin, parang sila nagtatagumpay, pinakawalan kami? Nasa kabaga, Panginoon? Hindi sumasagot ang Lord, mga kapatid. Pero isang bagay ang inaantay ng Diyos sa mga tao ito, na tayo na magpuri kayo, hindi doon sumasagot ang Panginoon. See, minsan may mga panahon hindi sasagot ang Diyos. Ang inaantay ng Lord sa iyo, yung response mo. Ang inaantay ng Panginoon sa iyo, kung ano pa rin yung magiging reaction mo. Kung ako sa iyo, masasalamatan ko pa rin at pupurihin ng Diyos dahil pagkatapos ko, sumagot ang Panginoon kay Job, sumagot ang Panginoon kay David. See? And that is the mighty
the firmament power of the Lord our God. You cannot even imagine how the Lord works in our lives. Hindi mo yan maiintindihan until such time makikita mo na lang, kaya pala. See? Kaya pala. See? May mga bata sa buhay natin nagpupumilit pumiglas. May mga bata sa buhay natin, tingnan niyo yung mga bata, i-injectionan niya ng yung sa tetano, sa polio, nasasaktan yung bata. Pero yung magulang, kailangan niyang gawin yun. Bakit? Kasi alam ng magulang na mas kailangan niya yun kesa matakot siya sa iyak ng bata. Ganyan din yung simple na analohiya sa ating bilang mga mananampalataya. Church, yung mga dinadanas po natin, kailangan mo yan mga kapatid. Ang response dapat natin makikita sa atin, sabihin mo na lang, purihin ka, Panginoon. And the next thing is the reason why we praise God. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. The first one is His mighty acts. Praise Him for what He has done. For what He has done. From creation, mga kapatid, to deliverance, going to salvation. And right now, you are here sitting, listening to the Word of God. Pinalalakas ka, pinagpapala ka, binibigyan ka ng kagalingan. Ilan sa inyo, mga kapatid, you pray for job, binigyan ka ng Panginoon. Isa sa atin, you pray for your business, pinagpala ka ng Lord. You pray for your client, pinagpala ka ng Lord. Praise God, mga kapatid, dahil lahat ng iyong mighty acts ng ating Diyos na buhay. Ilan sa atin, pagpunta dito, mga kapatid, iniwas ng ating Panginoon sa mga disgrasya. Ilan sa atin dito ang hindi binabaha? Nung pala, pasalamat na kayo Dahil kapag binabaha kayo, mga kapatid, siguro matakot-takot, naggalit at puot sa napakababait ng mga kontraktor ng flood control ng ating nararamdaman. Because of His mighty acts, I'm not saying ang Lord ay hindi para sa kanila. I'm just simply saying tapat ang Diyos sa mga nagtatapat sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa mga nagpupuri sa Kanya. See? What He has done, creation, deliverance, salvation, na the provision of the Lord our God. Ilan sa ating dito pinangakuan ng Lord at ngayon tinatamasa mo na. See? Sa edad ko, mga kapatid, ngayon 31, hindi ko alam, magkakatrabaho pa po ako. Amen? Umalis ako sa pag-aartista. Pagkatapos, nag-full time tayo sa ministry. Si Amen, nag-aaral, malaki-vision niya. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Bigyan mo po ang trabaho, pero ang kalooban mo. So, bunos mga kapatid. Bigyan ako trabaho ng ating Panginoon. Okay din naman yung sahod, mga kapatid. Kwento-kwento ka lang. Gawa-gawa ka lang, hindi ka gawa-gawa ng kwento. Gawa-gawa ka lang, na kung ano-ano, gawa ka lang ng grades, kwento, 40 mo naman yun. See, dadaling ka ng Diyos, mga kapatid, sa alam niya na doon mo siya mas lalong papupurihan at panunugwaran. Hindi mo naisip yun. Kung bakit ka nandiyan sa pagsubok na yan, kasi yan yung tamang lugar para dyan mo purihin ng Panginoon. Takamuhan niya. Bakit ka may sakit? Bakit tinatawag ka na puri sa panahon na may sakit ka? Nagigets nyo na, mga kapatid? So this reason, the next one is His excellent greatness. Praise Him for who He is. Sino ang Panginoon? Sino sa iyo ang Diyos? Kanina, what He has done. Ano yung ginawa ng ating Panginoon? Kayong sino siya sa iyo? Kung bibigyan ko kayo, mga kapatid, ng different adjectives, ano ilalagay nyo sa kung sino ang Diyos sa inyo? Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay banal, mapagmahal, maawain, soberanya. Ang ating Panginoon, mga kapatid, punong-puno ng kahabagan. Ang ating Panginoon, mga kapatid, isipin mo, mapagpahinuhod. Itong mga karakter na ito ng Diyos, mga kapatid, walang bahid, walang butas, walang stain. Lahat ng yan, mga kapatid, ay sagrado. Imagine the God that we serve. Hindi ka niloloko. Naintindihan niyo ba yun? See? Ang daming mga leader tumayo, mga Diyos na tumayo, mga kapatid. Pero nagkamal lang sila. Kumuha lang sila ng pakinabang sa kanilang mga subordinates. Pero kahit kailan walang tawag dito yung
inagbabyado ang ating Panginoon sa atin. Naiisip niyo ba ito, mga kapatid? Sino sa inyo inagbabyado ng Diyos? Kaya nga, sa ganun pa lang, maiisip mo na dapat siyang purihin, dapat siyang pasalamatan. See? Don't just let God praise Him because of the blessing, but also praise Him because He is worthy to be praised. Ilan sa atin, minsan hindi natin naiisip yung mga katagang ito. Hindi natin naiisip, bakit kapag tayo'y nasusukol ng mga pagsubok at problema, mas kinukuha natin na lang kung ano yung solusyon. Di natin naiisip, mga kapatid, na outside of God's given solution for us, mas higit doon yung ating dahilan dahil ang Diyos pa rin ay karapat-dapat purihin. Sumagot o hindi sumagot ang Diyos, dapat siyang purihin. Ganun kahalaga. Kahit sa pag-awit natin. Kanina, ilan yung mga awit na inawit po natin. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang ating mga puso kung umaawit tayo para sa Kanya. Alam niya kung anong awit ang ating inaawit ng papuri para sa Kanya. Sabi ng isang, I think sa TikTok yun, ito yung word na ginamit niya. When the song is worship, God knows. Or just a marketing rehearsal. Para lang nagpapagalingan. Para lang binibenta. See? In the Lord's house, sabi niya, some step up with eyes on heaven. Others with eyes on cameras. See? Sabi niya, may mga tao nag-step up. Hindi sa langit o iilan lang sa langit. Pero yung mga tao nag-step up para makita sa camera. See? The sound of applause has more become important than the sound of repentance and change everything, mga kapatid. See? Ang tao, mga kapatid, parang papalakpak ako, Panginoon. Pupurihin kita. Pero Lord, pag ginawa ko ito, dapat may kapalit. Dapat meron akong mapapakinabangan. Sa Lord, mga kapatid, ang sabi niya, hindi ganon. Dahil gusto ng Lord na mas maintindihan nyo na kaya mo siya pinupuri, isang bagay ang binigay niya sa iyo. Tinatawad ng Diyos ang kasalanan mo. Nakukuha niyo po? Marami daw, sabi niya, many speak of light, but the light they seek comes from spotlights. Marami daw naghahanap ng liwanag. Pero sa totoo, o nagsasalita ng liwanag, pero hinahanap lang ang liwanag sa spotlights, hindi daw sa taas. See? Huwag nating hayaan na ang camera na dapat i-focus sa Diyos ay nakapokus sa atin. Bigsang mainit, sasabihin natin, bakit gano'n ang init? Hindi mo pa lang naiisip na mas may dahilan ka para magpuri sa Panginoon? See? Nandito tayo, mga kapatid, hindi para sa konbinyente. Nandito tayo, mga kapatid, sa sakripisyo. Nandito tayo para magpasalamat at magpuri sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Nakukuha niyo po? We praise God not for His blessing, but for who He is. We praise the living God, mga kapatid, not just for the blessing, but also for His being. Nagigets nyo? Sana hindi lang tayo nagpupuri sa Lord dahil binigyan ka ng project sa flood control ni Congressman. Praise God. Sana hindi lang doon. Ang lamig na po, nararamdaman ko na kayo, tingitan, no? Ganun talaga pag hindi ka malikot. Dahil paglakad ka ng lakad, matignan nyo, tahimik na kayo, mga kapatid. Pero salamat nag-iisa kayo sa amin. Salamat sa Panginoon. Pero dito sana ang ating naisip. Hindi lang tayo nag-i-celebrate sa atin, kundi gusto natin maranasan sa hapong ito, kadakilaan, mga kapatid ng ating Panginoon. Gusto natin siyang pagkakalaan. The fourth one is the expression of our praise. Praise Him with the sound of trumpet, with a harp, lyre, tambourine, dance. Kahit dalawang kaliwa ang paa mo, pwede kang sumayaw sa Panginoon. Kita niyo mga kabataan kanina,
2 buwan nilang pinapractice yun, mga kapatid. Congratulations. Init na init. Nakakatawag. Sa may electric pan. Ano tawag dyan? Kamay-pay ng mga salamat. Love symbols. Bakit ko ini-include ni David? Naiisip niyo ba yun? See? Ano yung sabi niya? Trumpeta, harp, lira. Ano ba yung harp sa Tagalog? Alpa? Alpa ang harp, no? Kasi alpa, lira. O, ako rin sumagot din, no? Tambourine. Nanatay tambourine. Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga totoo ito nangyari. Musician po kami. Di ba lang napapansin dati Pastor Joel? May mga nagdadalang tambourine sa church. Nagdadala. Tapos, hindi siya kasali sa music ministry. Patutugtugin niya yun. Imagine mo yung gulo niyang gagawin. Tapos kakantagin Amazing Grace. 3/4 ang timing dun eh. Hampas ng hampas. Kaya sabi nung isang music director, ang kaaway daw talaga nila pag ang isang tao magdadala daw ng tambourine dahil magugulo daw talaga ang lahat. Regardless yun sa atin, kahit magdala kayo lahat ng tambourine nito, alam ba kayo lang mga kapatid, basta sa Diyos natin gagawin yung bagay na yun. Naintindihan niyo po? See? Sayaw, in-string instrument. So this musical instrument, mga kapatid, sinabi niya, sinama niya. Bakit? Nagre-represent ito, iba't ibang mga tunog. Ano itong mga to? Wind, string, percussion. Lahat ng ito mayroong melodya. Lahat ng ito mayroong rhythm na nag-glorify sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Because worship and praising involves every form of expression o yung tinatawag na music expression. Your dance, your movement, your voice, even your noise. Kaya kaya tawag sa ating Pentecostal, huwag kang magagalit kapag ang katabi mo ay sumisigaw ng Praise the Lord! Amen. Huwag kang magagalit kasi baka nagpupuri siya sa Panginoon. Lakas. Lumadabon. See? Bang. Kaya yung katabi mo, kapag malakas ang hiling, nagpupuri yan sa Lord. Yung kapitbahay mo, katabi mo, ay mundo, lahat yan. Isipin mo na lang, lahat yan nagpupuri sa ating Panginoon. Tandaan niyo lagi mga kapatid. Hindi niyo ba napapansin yung sinabi ni David, mga musical instrument? Imagine ninyo, pinakamahabang aklat sa Bible, Psalms. Sentro ng Bible nasa Psalms. Pinakamahabang chapter ng Bible nasa Psalms. Pinakamaiksing chapter ng Bible nasa Psalms. Lahat yun ay awit. See? Hindi doon sinabi mga kapatid na pag sintonado ka, bawal kumanta. Kahit sintonado ka, nakatono naman ang puso mo sa Panginoon. Amen? Yan, ang dami sintonado. Yan ang katotohanan sa ating pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhati. Imagine this, that the worship should be what? Should be joyful, full of expressive emotion. Worship should be what we call yung expression natin. Kanina, pinapanood sila. Sabi nila sa sumigaw. Dati meron kaming kasamahan. Pag siya nagsusongid mga kapatid, sabi niya, purihin natin ang Panginoon ng mga mabibilis na awit. Alive, alive. Kapatid, are you alive? Meron siya. Diba? Pero nung nakita ko si Pastor Dom, mga kapatid, kahit na yan ang song leader. Diba? Kahit wala sa timing. Wala naman tinawag ng nailita. Tara sa bahay natin, no? First time ko nag-gitara, tinawag ako ni Pastor Dom. Sabi niya, Pastor, meron tayong service. Doon kayo sa kantigla, Ako gitarista, si Nanay Lita, ang song leader.
Tandaan si Nanay Lico. Hindi kami magkasundo, mga kapatid. Tapos, mga kapatid, I don't know. Hindi ko alam yung kinakanta niya, hindi ko alam kung nakatono kami. Pero dulong-duluhan, ang sabi ni Pastor Dom, kasi siya teacher, purihin ng Lord, salamat sa Panginoon. See? Hindi ko alam kung paano namin natatapos. Hindi, kasi pag musician ka, mas maiintindihan mo yun. Ilang beses kami nagtumugtog na walang praktisan at hahabulin mo ang kanta ang boses ng isang kumakanta. Di mo alam kung paano gagawin yun. Alam niya lahat ng mga tumutugtog. Minsan mag-i-start ka sa C, magtatapos ka sa key of F. Lumilipad ka na dito. At the end of the day, if she or he doing it for the glory of God, I don't care. Basta mahalaga dito na pupuri tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? In the first place, hindi naman yan nagpapagaling sa iyo eh. Hindi naman yan babayaran para purihin, mga kapatid. Ikaw. Diyos naman, mga kapatid, siya at ang Diyos naman. Wala namang iba. Eh bakit ka magagalit? Bakit ka magtatampo? Hindi ka naman bumili ng ticket para bigyan o panoorin po siya. Lahat po tayo dito, mga kapatid, merong disiplinadong tono. Lahat tayo dito, ang puso natin ay hindi nakakalain sa tune ng ating Panginoon. But because of God, mga kapatid, tayong lahat inono niya para bawat nota, bawat melodya, bawat rhythm na babanggitin mo para papuri sa Kanya, ang Panginoong Diyos mismo, mga kapatid, ang nalulugod sa ginagawa mo. Joyful, expressive, wholehearted, involving all means possible. So you don't have to be ashamed to praise the living God. Your voice to sing. Kaya tandaan ninyo, yung boses natin, ginawa yan. Kamay natin, mga kapatid, katawan natin, lahat ng talento na meron tayo para purihin ang ating Panginoon. Kasama ang mga instrumento, gagamitin natin yan sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Nagigets po ninyo? And the last part, the call to universal worship. And everything that has breath, praise the Lord, praise ye the Lord. And everything that has breath, praise the Lord, praise ye the Lord. Ang sabi dito, sa pinaka-scope ng talatang ito, who should praise? First question I have to answer. Who should praise? Ikaw yon na tinatawag ng ating Panginoon. This is not a simple statement. This is imperative. This is a command. Dahil sabi niya, let everything that hath breath praise the Lord. Utos po ito ng ating Panginoon. See? Kahit ano yung kalagayan, kahit ano yung kondisyon, basta kailangan natin magpuri sa ating Diyos na buhay. Everyone did breath. Imagine ninyo, nung sinila na sa mundong ito, kasama mo na yung hininga mo, nahihiwalay lang yan, mga kapatid, sa pagpatay na tayo. Pero kahit natutulog ka, kahit di mo namamalayan, lahat tayong may hininga, nagpupuri dapat sa ating Diyos na buhay. As long na meron tayong inhale, meron tayong exhale, you have all the reason to thank God, you have all the reason to praise God. If you are alive now, meron tayong utang lagi na pagpupuri sa ating manlalalang. Yan yung totoo. Kaya wag nyo nga alisin ang magpupuri pagsamba. When you go back the life of Joshua, ano sabi nila? Ano sabi ng Panginoon? But Joshua first said, how can we defeat these people? They cried out to God. But the Lord told them rather, ito lang yung gagawin ninyo, magpuri lang kayo sa akin. See? Tinignan nila Jehoshaphat yung kanilang mga kalaban. Cried unto the Lord sa 2 Chronicles chapter 20. Wala silang magagawa dahil napakaraming nagsama-sama. Pero sabi ni Jehoshaphat, mga kapatid, sabi ng Lord kay Jehoshaphat, pray sila, nag-fasting sila, pero sabi lang ng Panginoon, dahil mo ay mga musician sa harapan, mga hangin sa harapan, magpuri lang kayo, yun lang yung gagawin ninyo. Church, listen very carefully. And this is how we conclude itong ating pong anniversary.
tingnan niyo maigi, walang ibang pinagagawa para magtagumpay ang mga taong nasa gitna ng matitinding labanan. Isa lang ang pinagagawa sa kanila, purihin nila ang Panginoon. Inakita, nadaan ng Elisha, the prophet, mga kapatid. Kita niya, sabi ng bata, sabi ng binata, dami natin lalaban, ang bigat ng kalaban natin. Sabi ng Panginoon sa kanya, no, mas matindi yung kasama natin sa likod. Pray to God. Buksan niya yung kanyang spiritualize. Nung binuksan ng Lord yung mata, nung binata, nagulat siya doon sa likuran ng kanilang mga kalaban. Shadows of fires ready to destroy the enemies. Imagine that. Isipin mo maigi kung gaano at anong nagagawa ng pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hindi mo namamalayan yan ang pinakamatinding sandata mo para magtagumpay sa buhay na ito. See? Ang Diyos ang bahala sa mga pinagdadaanan mo. Ang gagawin mo lang ay purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito, bagamat ang bread is the most basic gift ng ating Panginoon, hindi ang yaman, hindi ang health or strength. Kaya dapat sa ating bilang mga mananampalataya, habang tayo may hilinga, habang tayo nabubuhay pa, tandaan niyo lagi, meron tayong dahilan para purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Lahat ng hilinga, lahat ng hangin na nai-exhale natin at nai-exhale natin, isang malaking dahilan yan para pasalamatan mo at purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Imagine mo kapatid, kung ikay nasa ospital ngayon, hinahabol mo ang hininga, 3,000 ang kada oxygen or 3,500 mga kapatid, depende sa laki. Ang bawat hininga mo ay battle doon. Nakita ko yan doon sa papa namin. Imagine mo, napakahirap sa kanya. Napakahirap doon sa mga tao na naghihingalo para kumuha ng hangin. Pero tignan mo yung sarili mo ngayon mga kapatid. Walang bayad, walang hirap. May malaki ang dahilan para purihin ang ating Panginoon. Libre mong malayang hangin. Kaya nga isang dahilan niya para na purihin, parangalan ang Diyos na may likha sa ating lahat. As long that you are alive, you have all the reason to worship God. Huwag mo sayangin ang hininga mo. Saan? Sa pagrereklamo. Huwag mong sayangin ang boses mo sa pagko-complain. Huwag mong sayangin ang isipan mo, tinig mo sa mga negativities. Mas pupulin mo ito. Purihin ang ating Panginoon. Amen? Kesa katubagin mo yung kung ano-anong mga bagay. Kesa makipag-chismisan, kesa makipagkwentuhan kung ano-ano, kwentuhan mo na lang ng Lord at sabihin mo, purihin ka, Panginoon. Amen? See? Alam niyo po mga kapatid, itong aklat na ito, itong last part na ito, sinabi ng Bible na everything that breath, praise the Lord. I think for a while, Panginoon, ilan bang may hininga at may buhay sa mundong ito? Imagine mo, pati ang mga puno, ang mga hayop na hindi mo nakikita. I don't know how these creatures of the Lord our God praise Him. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung paano nagpuri ang ating Panginoon. Ang mga nilikha niya sa ating Panginoon. See? May isang classic na istorya, natanda ko kwento to ni Pastor Joey dati, at tumatak siya sa isip ko. May isang drawing ng paligsahan. Hindi ko lang nadama gusto. Painting ng paligsahan. Sabi niya, would you portray what is peace all about? Yung isa nag-drawing po siya, nag-paint siya ng araw na sumisikat. Wow, ganda, kaya pa. Yung isa nag-drawing naman araw na lumulubog. Parang sunset sa boulevard. Yung dagat, nagsasalubong yung anino nung araw doon sa tubig ng dagat. Ang ganda. Payapa, ang sarap tingnan.
pag-asa ang sarap tingnan. Pero may isang magulong painting. May ilog, may puno, tumutumba, may mga dahon naglalagas na, may pugad, may ibon, tapos may drawing doon ng mga nota. Sabi nung nanalo, nung judge, sabi niya, kung totoo, imagine mo yung ibon na kuha niya pang magpuri sa Diyos. Sa gitna ng unos, sa gitna ng matinding problema, hanggat hindi bumibitaw yung puno at di nalalaglag yung pugad, stay put lang yung ibon at umaawit ng papuri sa ating Panginoon. Sabi niya, ito yung nanalo. And that is the exact analogy, the exact picture of every Christian church. Ang tunay na Kristiyano, tandaan niyo lagi, hindi nasusukat sa ganda ng naganyang buhay. Nasusukat ito sa mga sakripisyo na kanyang dinadanas, sa mga trouble na dinadanas niya, pero sa kabila ng lahat nito, nagpupuri ka pa rin sa ating Panginoon. Sa buhay na ito. As we praise the Lord our God, as we conclude, mga kapatid, dito po, Psalms begins with a meditation on God's Word. Babalikan mo ang Psalms 1, sabi yan, blessed is the man, blessed is the man. But in Psalms chapter 150 verse 6, and sabi niya, let everything that has breath, praise the Lord. Listen, no matter how many laments, many struggles, many prayers are found in between, the conclusion is clear. Tandaan niyo maigi, God deserves praises. Sinimula ng Psalms, blessed is the man, blessed is the man. Haba niya, magbabasahin niya. Kinatyagaan basahin talaga yung Psalms. Dinidevotion namin yan, makikita mo dyan. Iba talaga. Pero magugulat ka sa conclusion ni David. Mahihipo ka talaga, iiyak ka na, oh God. Oh God, pinupuri ko ito, Panginoon. At dati ko dito kaninang umaga pa lang dito na ako. Kasi kagabi, tinitingnan ko po ito mga kapatid. Pag pinatay mo yan, hindi ko maintindihan kung 18 yan o JB. Ano kung may ilaw na yan? Yung pala at 18. I pray to God, sabi ko, Lord, kayo kong bahala. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan nyo. Pray ako, pray ko kayo lahat, hindi ko man matandaan ang mga pangalan nyo lahat. Pero napag-pray ko kayo, bahala ka na, Lord. Sana lahat ng pupunta, nakarating dito, sa mga oras na ito, mga kapatid, nakapang ang message. We have the reason to praise the living God. Church, 18 years dinigay sa atin ng Lord. See, may mga struggles tayo, may mga labanan tayo, may mga bigat tayong dinaanan. See, sometimes kaya tayo bumabagsak kasi binibilang pa natin yung mga bagay na yun. Ang bilangin mo mga kapatid, yung response mo sa mga bagay na iyon. At kung ang bawat response mo ay papuri sa Panginoon, pues sasabihin ko sa iyo, tagumpay ka sa mga oras na ito. I don't know. 5 pages siya na to, o 6. Hindi ko alam kung gagawin sa atin ng Lord. Basta alam ko, pag nagpuri ka sa Panginoon, may hininga ka, tama? Hindi dito pinag-uusapan kung masama o maganda hininga ng katabi mo. Ang pinag-uusapan dito, may hininga. Tama? Sabi ng Bible, lahat tayo may hininga. Ang primary duty natin is to give glory unto God. Pupurihin natin ang Panginoon. Every breath we take is a reminder that we are alive. Buhay ka. One main, we are alive, or one main purpose, isang pinaka-main purpose natin, to glorify the living God. Church, di ba alam ha? Kung ano pinagdaanan mo, ang masimbahan, pinaglulugaran mo sa Uyo, Caloocan, South, Camanaba, sa Central natin, sa Bulacan, dito mga kapatid. I don't know, hindi ko talaga alam. Pero bakit ito binigay sa atin ng Lord? Isa lang ang gusto makita sa iyo ng Panginoon. Kung may iyak ka man, may bighatik, may hirap na dinanas,
Sabihin mo lang sa Panginoon, sa kabila ng lahat na ito, Lord, pinupuri pa rin kita, Panginoon. At diyan tayo nagtatagumpay, mga kapatid. Pag pinasasalamatan at pinupuri natin ang ating Panginoon Diyos ang buhay. Grabe ko walang kawin hindi ito, mga kapatid. Tama sabi ng MC natin kanina, maraming umalis, maraming mga kapatid, hindi patuloy, ang iba doon lumipat. Ba? May mga lumipat. Lumipat yung iba, Jesus, I'm late. May mga lumipat sa ibang church, may mga lumipat, at yung iba nag-backslide, I don't know. Pag tinitingnan ko kayo ngayon, mga kapatid, maraming bagong, iba-iba na. Tuloy nyo lang. Ituloy nyo lang. Kahit anong pinagdadaanan ninyo. At the end of the day, mga kapatid, hallelujah. Sabi nga nila, tayo pa rin makikita nila sa Panginoon. Lahat ng mga pinagdadaanan sa Panginoon. Ang bagay ng mga kapatid sa Panginoon, hallelujah. Doon, hindi dito sa sanctuary lang na ito, mga kapatid. Doon sa sanctuary ng Diyos sa kalangitan. May tagumpay na binigay ng ating Panginoon sa atin. Come on, let's all stand, mga kapatid. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pagpupuri, pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. To God be the glory, mga kapatid. Hallelujah. Ay sila yung pangangaral, dahil alam ko, mga kapatid, mahaba na yung program natin. At I hope nakuha natin yung substansya kasi may mga program pa, mga kapatid, na susunod. May mga gagawin pa tayo, mga kapatid, at yung malakas pagpuri, malay mo, doon palain. Amen? May ilang sako dyan, mga kapatid, sako ng buhangin. Kasi pag simento yan sa likod hindi namin yung simento, pamimigay na namin. Meron tayong pagkain dito, wag mo na kayo maalis. Pero, syempre, mga kapatid, hindi natin palalampasin na hindi magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Ang ganda ng message. Ito wala to sa script. Lahat ng ginawa namin nasa script Pasasayawin natin sila. Ano nung ba? Ba't kayo humahawak yan? Sasayaw kayo Ha? Aawin tayo kay Lord. Di ko alam kung paano ito, mga. Di tayo brother Alvin. Bigyan mo mic yan. Magkaparehas kami ng boses niya, mga kapatid. Praise ba pa magad mo? Sir. Nagulat ako sa suot mo. Ganda, umiinan. Lagyan mo si. Lagyan mo. Saan niya? Si A. Lagyan niyo ako ng A. Walang gulog
belongs to you, all honor belongs to you, all praises belongs to you. That's the final doxology, the last chapter of the book of Psalms. Yung pinaka-ending, Lord, let everything that breath praise the Lord, praise ye the Lord. Pinupuri ka po namin for this 18 years of victory. Not just a survival, but victory, Panginoon, faithfulness, healing, provision, blessings. Thank you so much. Salamat po. Pagpalain niyo po, Lord, mga kapatid ko nandito, mga dumalo, mga kaibigan namin, mga nasa CLM family, sa May, Panginoon, mga leaders, sa Puyo, sa Bulacan, Panginoon, sa Kamanaba. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Siyempre, Lord, mga taga-Lord Caloocan naman, salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, tinataas, pinupuri at sinasamba. Sa iyo lagi ang mataas at pagdakila. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you the Lord in Jesus'